Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So yun guys, sa mga interesado naman po pala sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. Okay, so tignan natin kanina ba itong love reading na masasagap natin ngayon. Okay, kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong separation. So, time apart from your partner is on the horizon. So, pwedeng nagkaroon na ng hiwalayan. Yung iba sa inyo, ayan sinasabi dito, give your relationship a chance. So, possible daw guys na mabigyan nyo pa ng second chance itong relationship na to or pwedeng on and off kasi nangyayari sa inyo. So, yung iba dito guys, baka, ayan, nagkaroon kayo ng alitan, tampuhan, hindi kayo nag-uusap. Yung iba naman dito guys, pwedeng nagsasama pa rin, pero parang ramdam nyo na parang malapit na kayong maghiwalay. Parang hindi na siya guys nag-work, no? Then yung iba naman guys, kung naghiwalay na kayo, pwedeng matagal na, or pwede rin naman guys na, ayan, baka nagpaparamdam sa inyo. Ayan, nagpaparamdam sa inyo at pwedeng humihingi ng second chance. So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron po tayong passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Ang problema lang guys, ang awkward na para sa'yo na lambingin or ipakita sa taong to na mahal nyo siya. Parang ang awkward guys parang pwedeng matagal na kasi kayong hiwalay or pwedeng, sabi ko nga kanina, kung nagsasama pa kayo, parang ang alangan ka na ipakita sa kanya na mahalaga pa rin siya, na mahal nyo pa rin siya, na nandun pa rin yung love. Parang wala nang gustong mag-effort. Ganun yung pinapakita sa akin dito. Okay? Tignan pa natin. Past life relationship. Okay. Meron tayong keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Baka kasi guys, malakas ang sex appeal na itong person na to. So, nabibigyan mo ng meaning yung mga taong nakakausap niya, nakakahalubilo niya. Parang alam mo yon, masyado siyang friendly. So, parang nandun yung selos or napag-iisipan mo. Pwede kasi may issue na din before. Then, para sa'yo, is bakit niya pa ginagawa yung mga bagay na ayaw mo nang gawin niya dapat or dapat hindi niya na ginagawa Medyo insensitive yung energy ng person mo. Kasi medyo, basta parang may panggagamit. Ganun yung energy na nakikita ko dyan, guys. Okay? Pero talagang inaasar ka niya. Inaasar ka niya kasi pinapakita niya pa rin sa inyo, guys, na parang ayaw mo nga siya nakikipag-usap sa iba, tapos parang ginagawa pa rin niya. Ayaw mo na lumalabas siya kasama ang iba na hindi ka kasama, tapos ginagawa pa rin niya. So, taliwas pa rin, no? Kaya parang ito yung isa sa mga pinagtatalunan nyo. May mga ayaw kang gawin na itong taong to na parang ginagawa pa rin niya, guys. Lalo na't meron na talaga kayong issue sa past. Tignan pa natin. Meron tayong this could be the one. Calling your soulmate. Ayan, unrequited love. So, yung iba sa inyo, parang napipilitan na lang sa relasyon na to or parang kailangan nyo na lang ilaban kasi may nag-uugnay sa inyo kasi. May special connection talaga meron kayo ng person na to. So, ang hirap para sa'yo na putulin na lang. Pwede kasi may mga anak na kayo. Parang nakakahiya na sa ibang tao na nakakaalam na ganito yung relasyon nyo. So, parang iniisip mo din yung masasabi ng ibang tao. So, yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong introvert. Ayan, no? Hindi talaga kayo, guys, masyado nag-uusap ngayon. Wala kayong bonding na itong taong to. And sa pinapakita sa akin dyan, parang
parang meron na rin siya guys ibang pinagkakaabalahan or pinagkakalibangan. Parang kahit na magkatabi kayo matulog, ganito yung scenario nyo guys. Kahit na magkasama kayo, parang wala na dun yung energy, wala na dun yung presensya, no? Hindi nyo na talaga guys ma-feel yung isa't isa. So, wala na rin kayo guys parang pag-uusap, di nyo na guys pinag-uusapan kung ano pa ba yung meron kayo. Gusto mo maliwanagan gusto mo malinawan kung ano pa bang meron kayo, kung meron pa bang kayo, or nagsasama na lang ba kayo, civil na lang ba kayo. Ganun yung pinapakita sa akin dyan guys. Sige, tingnan pa natin. Meron tayong bow. So, naiinis ka rin guys kasi parang ang daming pinangako sa inyo itong taong to. Tapos parang hindi naman niya guys lahat tinutupad yung mga pinangako niya sa inyo. Kasi parang sinugal mo lahat binitawan mo lahat kasi siya yung pinaniwalaan mo. Naniwala ka na kaya niyang panindigan yung relasyon nyo. Naniwala ka sa mga sinasabi niya na hanggang ngayon wala pa rin ikaw nakikitang resulta. So, totoo lang guys kung ba't hindi nag-work ang isang relationship. Pagka masyado na guys nangangako tapos hindi naman talaga ginagawa. Ang hirap nun guys kasi talagang hindi ka aware kung nag-expect ba sa'yo yung person na yon. Sa totoo lang, no? Kaya mahirap yung mga ngako ka kahit hindi na lang guys sa partner, no? Kahit hindi na lang doon sa partner, mangako kahit sa ibang tao, wag na guys mangako kasi ang hirap-hirap ng disappointment. Like umaasa tapos parang wala naman palang gagawin. So ano yun? Parang TS, no? Okay? Parang talk, blip. Parang talk S. Yan. Ganun yung nakikita ko. Parang nilalaro ka na itong taong to. Sige, tingnan natin. Meron tayong robbery. So, feeling mo, in-scam ka ng taong to. Feeling mo, ginamit ka lang. Feeling mo, parang kinuha niya lang lahat ng bagay na kaya mong gawin sana nung wala pa siya Marami kang kayang gawin nun Ngayon, nandito siya. Okay? Sa pinapakita sa akin dyan, guys, nakakainis yung energy. Inis na inis ka sa taong to kasi parang binaon ka niya ng tuluyan Nilubog ka niya ng tuluyan sa kung nasan ka man ngayon. Kasi hindi ka na makabangon. Ganon. Pero kailangan mo pa rin siya. Parang pinapakita kasi sa akin guys, kailangan mo pa rin siya. Siya pa rin yung masasandalan mo. Tignan natin meron tayong profession. Okay, yung iba sa inyo talagang may profession kayo, parang ginagalang kayo sa trabaho, tinitingala rin kayo ng pamilya nyo, mga kaibigan nyo. Tapos siya lang yung gumagawa sa inyo ng ganito. Siya lang yung parang gumagawa na para ibuli ka ng ibang tao, para maliitin ka ng ibang tao. Ganun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? So, yan yung energy. Siguro, binubuli ka rin ng mga kaibigan niya. So, parang bumaba yung self-confidence mo sa sarili, no? Self-esteem. Bumaba siya ng bumaba hanggang sa parang feeling mo wala ka nang kayang gawin kasi inubos ka na tong taong to. Inubos ng taong to yung energy mo. So, ayan guys, kung feeling nyo guys is nagkapalit kayo ng energy ng person mo, kung exchange energy kasi yung tawag dyan na nung nakilala mo siya, down na down siya, tapos ikaw yung masaya. Ngayon parang umalis siya sa buhay mo na masayang masaya siya. Tapos ikaw parang lugmok. Ayan, dyan guys, pumapasok yung ino-offer ko na cord cutting. So, hindi ko naman guys ina-advertise like pinipilit sa inyo na ipagawa. Pero, mabisa pa rin talaga guys na magpa-cord cutting kayo kahit hindi na sa akin. Para lang bumalik sa taong yun, yung energy na nakuha mo sa kanya. Kasi parang bumalik ulit yung energy mo na nakuha na tong taong to. Okay? Kasi energy niya naman talaga yan guys. Para ma-release mo yung mga negativity na yan. Lalo na sa mga willing na guys mag-move on. Ayan. So, kahit hindi na sa akin guys, no, mas maganda pa rin talaga na magpa-cord cutting kayo. Ang hirap na alagaan yung feelings na yan. Ang hirap na parang 1 year or minsan umaabot pa ng 4 years, hindi pa rin makamove on doon sa person. Diba? Sobrang hirap nun guys. Sige, tignan natin guys yung energy. Ayan. So, kung sa akin naman kayo guys mag-a-avail ng cord cutting, nasa description box below yung link ng Facebook ko, message nyo na lang ako. Tignan natin, nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong King of Wands. Mahal ka naman pala nito, passionate naman siya, pero talagang may pagkasinungaling siya, then yung mga sinasabi niya sa inyo guys, hindi naman niya guys kayang gawin. Okay?
parang na-manipulate ka na itong taong to. O hindi mo naramdaman. Kasi umiral sa'yo pag mamahal eh. Okay? Mahal ka na itong taong to. Ano naman ang tingin sa'yo ng taong to? Meron tayong, tingin niya sa'yo na stuck ka doon sa sitwasyon, nakulong ka doon sa sitwasyon, lumiit na yung mundo mo, kasi nararamdaman niya na lagi kang nagagalit sa kanya, lagi nag-aaway, din ang ibig sabihin na nito guys, stuck ka doon sa sitwasyon. Okay? So, tingnan natin ano naman ang magiging hakbang na itong taong to. Sa connection yung dalawa, meron tayong, alam nyo guys, yung 8 of Cups, hindi daw ibig sabihin nito is, kaya siya lumayo ng ganyan, hindi ka na gusto. Yung Cups kasi na to sa likod, mahal ka ng taong to, mahal na mahal ka niya. Pero lumayo siya dahil siguro sa sitwasyon or hindi niya na-case kinakaya yung sitwasyon yung dalawa. Okay, pwedeng masyado ng toxic, parang kailangan may magpaubaya, kailangan may bumitaw, para umusad eh. Para umusad ka or umusad tong person na to. Kasi parang parehas kayo naghihilahan pababa. Hindi kayo nag-i-improve, hindi kayo nag-grow together. So parang kailangan individual kayo. Then, di ba? Makakapag-isip ka ng mga plano pag ikaw nag-iisa. And yung person mo guys na nakikita ko nahirapan to sa sitwasyon ko, bakit to umalis. Okay, yung action niya yan. Gusto niya na may matutunan ka. And ganun din naman siya. Ano yung magiging outcome? Meron tayong Page of Wands, nag-explore din yung person mo, pero nagsisimula pa lang siya sa bagong cycle ng buhay niya, kasi page pa lang yan, guys. Okay? Tignan pa natin. Wait lang, guys. Kunin ko lang yung zodiac sign natin. Okay. Ano yung malalakas na zodiac sign sa side ni person? Oops. Meron tayong Sagittarius, Scorpio, Virgo, Libra, Aquarius and Cancer, Aries. Oops. Ulitin natin na sangga ko, guys. Meron tayong Taurus, Pisces, Capricorn, Leo, Libra, and Sagittarius. Sa side mo naman, ano nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong The Tower. Ending. Siya na yung naging dahilan. Siya talaga yung may kasalanan. Parang ganon. Ikaw yung may kasalanan. Ikaw yung may dahilan. Na bakit ganito nangyari sa akin? Bakit ganito? So, ending na kasi guys yung The Tower. So, naramdaman mo na siya na yung bumitaw. Siya na yung tumalikod. Inabandon na ka. Iniwan kang nag-iisa. Nandun ka sa kawalan. Walang-wala. Parang ganon. Ganon yung nafe-feel mo sa kanya. So, may galit ka na nararamdaman sa taong to. Kasi iniwan ka niya ng walang-wala eh. Okay? Tingnan pa natin. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? Tingin mo kay person mo? Tingin mo kay person? The Empress, mapera, sinuswerte. Parang ang swerte-swerte mo naman. Nung kailang swerte ka na, kung kailang maayos na yung buhay mo, saka mo ako tinalikuran, tas ikaw tong dry na dry, ikaw tong parang naubos, parang busal, iniwan ka niyang parang busal na lang na wala nang mapiga para sa'yo. Alam mo yon? So, yan yung nakikita ko rito. Then, ngayon, parang nagsimula ka ulit sa bagong cycle ng buhay mo. Talagang nagsusumikap ka para makarecover ka sa mga bagay na ginawa sa'yo na itong taong to. Tignan natin. Pero mahal ka niya, guys. Feeling ko may dahilan din talaga itong person na ito. Ba't kanya iniwan? Ano naman yung magiging hakbang mo? Meron tayong death. Death and revert. So, pagkatapos kanyang patayin, pagkatapos kanya, guys, iwan parang wala ng buhay, pinipilit mo bumangon at magkaroon ng bagong buhay, parang new beginning sa buhay mo. Then, nararamdaman mo na parang wala namang iba tutulong sa inyo, kundi ikaw. So, parang tama na yung pag-emote, kailangan meron akong gawin. Parang ganun yung nakikita ko sa inyo, guys, no? Sobrang strong ng personality mo, then parang pilit mo binabalik ulit yung dating ikaw. Okay, so ayan. Tignan natin ano naman ang magiging outcome. Meron tayong The Sun. Wow, napakaganda nito guys, no? Lahat ng magaganda na dito sa The Sun. Achievement, goals, abundance, new beginning, good news, money, luck. So, lahat nandito na guys. Napakaganda nito. Pwedeng ayan ang pwedeng mangyari sa'yo. Okay, tignan pa natin. Kanina zodiac sign to spirit guide. Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Taurus, and Capricorn. Oops.
Meron tayong Gemini, Aries, Leo, Aquarius, Scorpio, and Virgo energy. Tignan natin guys na napapunta tong relationship na to. Tayo ng dalawang card. Meron tayong finances and career. So, yun yung pinaka-focus mo guys. Yung kaperahan mo. Meron tayong romantic feelings. Oh, mukhang may bagong person ka na tina-target or may new person na rin guys na paparating, no? Etong taong to guys, huyo na siya, no? Ay, no? Let go of control issue. So, ang laki ng impact na ginawa sa inyo na tong taong to. So, parang once na dumating or bumalik sa buhay mo, huyo na talaga siya, guys. As in, nanginginig pa yung galit mo sa kanya. Tingnan natin yung advice. Meron tayong the silver waterfall. So, parang na-cleanse ka, na-cleanse yung buong pagkatao mo nung, nung mas pinili mong mahalin na lang ulit yung sarili mo. Okay? Tingnan natin. Message ni person sa'yo. Meron tayong now is not the time. Now is not the time. Pwede ikaw rin naman, di ka pa naman din ready na pumasok sa relationship kasi kaperahan yung focus mo. Message sa ni person, I want you. Gusto ka niya pero hindi pa daw ito yung tamang panahon para sa inyong dalawa. Kung bakit kanya guys binitawan. Tignan natin, meron tayong our love will never ease to exit. So, nandun lang daw yun, guys, na parang natulog lang pansamantala yung pagmamahal niya sa inyo. Pero, pwedeng, lumabas ulit yung pagmamahal niya na yan sa inyo. Okay? Pwedeng, once na magkaroon ulit ng pagkikita or bonding, parang babalik ulit yung pagmamahal niya na yan sa inyo, guys. Once na may pagkikita or at least pag-uusap. And you have to be patient. Okay? Parang, kung ano ka pa rin, guys, nag-aantay ka pa rin sa past person na yan, parang kailangan nyo lang guys ng mahabang pasensya dito kasi talagang matagal-tagal yung energy na nasasagap ko dyan. Okay? Pwedeng sa'yo din, hindi ka pa ready mag-commit sa person mo. Pero magkakaroon talaga guys ng reconnect Okay? Lalo na at past person to nasasagap natin. Okay? Pero may new person naman guys, romantic feelings. Ayan, pwedeng may karelasyon ka na ngayon. Pero malaking impact pa rin sa inyo yung past person. So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.